Mga delikadong virus mga sangkay nawawala umano sa Australia doon sa isang laboratory at ngayon kinakatakutan ng maraming tao sa buong mundo. Pandemic is coming na naman ba? Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan muling nagbabalik dito sa ating channel para po sa panibagong vlog na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan mga sangkay na isubscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang isang balita mga sangkay na bumulusok po mula po sa international. Ang kinakatakutan po ngayon ng maraming tao sa buong mundo dahil sa pagkawala ng napakarami at iba't ibang klaseng mga delikadong virus mga sangkay na nakatago daw po sa isang laboratory doon po sa Australia. Iba't ibang klaseng mga karamdaman ngayon ang nadidiskubre mga sangkay sa iba't ibang panig ng ating mundo. Doon po sa Africa ngayon ay nakakaranas po sila ng mga pambihira at mga delikadong karamdaman na kumakalat po sa kanilang kontinente. Hindi lamang po doon sa kontinente ng Africa ito nangyayari, kundi sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kagaya rin po dito sa Pilipinas, may mga nadidiskubre din daw po mga sangkay na kakaibang mga karamdaman na pwede daw po mai-transfer sa tao. Maging sa Japan, mga sangkay, ganito din po ang nangyayari. May mga iba't ibang klaseng sakit, mga sangkay, na nadidiskubre na kumakalat. At hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan po nila kung papaano ang magiging gamutan, mga sangkay, sa kakaibang karamdaman na kumakalat sa kanilang bansa. So ilan lamang po yan sa mga bansang may halimbawa tungkol po sa mga kumakalat ng mga delikadong karamdaman. At nakaraang mga taon lamang, mga sangkay, naganap ang pambihirang pagkalat ng sakit naranasan po ng buong mundo simula po noong 2019, especially noong 2020 mga sangkay, ang pagkakaroon ng lockdown. Lahat halos ng mga bansa ay nagdeklara mga sangkay ng total lockdown. Walang pinapalabas na mga tao mga sangkay dahil po sa naging pandemic naranasan po ng buong mundo. Noong 2020, ang matinding lockdown sa iba't ibang panig ng ating planeta. Isang hindi makakalimutang kasaysayan mga sangkay ng ating mundo ang pagkakaroon po ng matinding pandemic noong taong 2019 hanggang sa 2020 at sa mga sumunod pang taon mga sangkay bago naapula ang karamdamang ito na nagsimula mga sangkay doon sa Wuhan, China. Ilan lamang po yan sa mga pangyayari na nagpapatunay na ang Biblia ay totoo. Yung mga propesiya na nakasulat sa banal na aklat ay talagang namang nangyayari sa ating panahon ngayon. Kagaya na lamang po ng paglaganap ng tinatawag nitong mga pestilences o mga karamdaman na mula po sa epidemic na pupunta po sa pandemic. At ngayon na naman mga sangkay, isa pong matinding balita ang sumalubong sa lahat ng tao sa buong mundo. Ayon po kasi sa report mga sangkay, isang deadly virus samples ang nawawala doon po sa isang laboratory ng mga scientists sa Australia. Ayon po sa isang report doon sa Amerika at sa iba pang mga pahayagan mga sangkay, ito daw po ay isang major biosecurity breach ang pagkawala nitong mga delikadong mga karamdaman na posible pong pumutok sa iba't ibang panig ng ating mundo anumang oras. Ito po ay nangyari mga sangkay na hanggang ngayon ay hindi pa rin pumasagot kung ano nga ba ang nangyari. Bakit nagkawalaan mga sangkay ang mga delikadong virus sample sa isang laboratory doon sa Australia? Ayon po sa isang balita mga sangkay, daan-daan daw po ito ng mga delikadong virus samples na nawawala sa isang laboratory mga sangkay ng mga scientists. Ito po ay in-announce ng Queensland government. Nito lamang, alam nyo mga sangkay, pagdating po sa pandemic, madalas ay napag-uusapan na ang tawag nga po nila dyan ay pandemic. Sinasadya daw po ito mga sangkay. Ayon po sa mga conspiracy theory, yung mga ganitong klaseng sitwasyon, kagaya po ng biglaang pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman, ay sinasadya daw po ng mga makakapangyarihang tao para daw po mabawasan ang populasyon. Pero yan lamang ay isang conspiracy theory na ginagawa po mga sangkay at pinag-uusapan hindi lamang po sa social media, maging sa mga balitaan o media. Ayon po sa report mga sangkay, the government has instructed Queensland Health na mag-launch ng isang investigasyon tungkol sa kanilang sinasabing major historical breach of biosecurity protocols. At ayon po sa balita mga sangkay, medyo nakakilabot po ang
nadiskubre nitong Australian government. Ayon kasi sa report, mga sangkay, hindi lamang po 100 o 200 na mga delikadong karamdaman, mga sangkay, ang nawawala ngayon. Aabot daw po kasi sa 323 multiple infectious viruses ang nawawala, mga sangkay. Ngayon ay napag-uusapan po ito sa international. Ano ang mayroon? Sino nga ba, mga sangkay, ang nakialam? Asan na po ito ngayon? At ano po ang posibleng maging problema nito o magiging dulot nito sa buong mundo? May inaabangan na naman ba tayong isang pandemic na paparating, mga sangkay? Nakaraang mga buwan, paulit-ulit na pinag-usapan itong sinasabing Disease X. Isiniwalat po itong mga sangkay ng mga scientists na ayon sa kanila, mayroon pa pong mas malalang paparating na pandemic na higit pa po sa nangyari noong taong 2020. At itong Disease X, mga sangkay, ay mas delikado. Hindi lamang po triple, kundi napakalayo, mga sangkay, ang agwat nito pagdating po sa pagiging malala na epekto nito sa tao. Kung kaya't, mga sangkay, ang advice nito mga scientists at mga eksperto, paghandaan po, mga sangkay, itong paparating na pandemya. Subalit, papaano nangyari ito, mga sangkay, na kanila na pong naalaman ang susunod na mangyayari na may kakalat na naman po na isang delikadong karamdaman sa buong mundo. Kung kaya't marami pong tao sa iba't ibang panig ng ating planeta nagtutuda po, mga sangkay, sa mga binibitawang salita nito mga scientists. Ang nakakapagtaka lang kasi, bakit itong mga scientists nag-iipon, mga sangkay, sa kanilang mga laboratory ng mga delikadong karamdaman? Isa sa halimbawa na ginawa nito mga scientists na nakakapagduda, nung nakahukay po ang mga ekspertong ito o mga matatalinong tao ng isang karamdaman na meron pong edad na 43,000 na nakalibing, mga sangkay, sa yelo doon po sa Siberia sa may Russia. Ayon po sa balita, mga sangkay, tinawag po ito na zombie virus. At ngayon, dinala po nila sa isang laboratory at pinag-aaralan. At laking takot, mga sangkay, ng mga tao sa buong mundo dahil isiniwalat po mismo ng mga scientists na kapag ito daw po ay nakawala sa kanilang laboratory, kakalat po ito at delikado ang magiging sitwasyon ng ating planeta. So ang tanong, bakit nila ginagawa, mga sangkay, ang pag-iipon ng mga ganitong klaseng delikadong karamdaman? Ang rason lamang po nila dyan, mga sangkay, gusto po nila makadiskubre ng mga gamot daw po mula sa mga ito. Yan po yung kanilang nagiging rason lamang sa tuwing nabibisto at nakwe-question po sila ng maraming tao sa buong mundo. So ang Australian government ngayon nagkakaroon na po ng isang investigasyon kung nasaan na nga raw po ito at papaano nangyari na nakuha o nawala bigla itong mga delikadong virus sample sa isang laboratory. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po nila masabi kung itong mga infectious samples ay ninakaw o winasak daw ng kung sino mang tao. Ayon po ito sa statement, mga sangkay, ng Australian government. Wala pong ebidensya din na ito ay delikado sa komunidad. Pampakalma lamang po ito sa maraming tao sa buong mundo. Pero ang salita pa lamang po, mga sangkay, o ang impormasyon pa lang, kasi sinasabi na nga po nila na delikado itong pagkawala ng mga pinag-aaralang karamdaman sa isang laboratory. Ibig sabihin, mga sangkay, may delikadong maidudulot ito sa sangkatauhan. Dahil po sa pangyayari ito, mga sangkay, may mga scientists na nagre-release po ng kanilang mga statement na tila baga pinapakalma po ngayon ang maraming tao na nag-aalala, mga sangkay, dahil kumakalat po ang balitang ito sa buong mundo at usap-usapan na po, mga sangkay, sa social media at sa iba pang mga pahayagan. Pinapakalma po nila ang tao. May ilang mga scientists na nagsasabi na hindi daw po ito delikado, pero maraming mga scientists ang nagsasalita na talagang kapag sumabog, mga sangkay, ang mga ito, magiging problema ito ng buong mundo. Kaya ang tanong tuloy ng marami ngayon, ito nga ba ay isang pandemic na naman na paparating at magiging problema na naman po ito ng lahat ng tao sa buong mundo? Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.